Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kapuso at kapanalig sa bawat kwento. Muli, samahan niyo po akong buksan ang isang aklat ng buhay kung saan ang mga puso ay susubukin at ang pag-ibig ay hahanapin ang kanyang tunay na anyo. Sabi nila, may mga sugat na hindi kayang gamutin ng pera o ng siyensya. Paano kung ang lunas pala ay matatagpuan sa isang himig? Sa isang tinig na hindi mo inaasahan? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Diwa sa unang kabanata, ang himig na nagpatigil sa unos. Isang basag na salamin. Iyon ang unang tunog na sumalubong kay Diwa sa unang araw niya bilang tagalinis sa Villa Esmeralda. Kasunod nito ay isang tili na tila ba kayang bumasag sa lahat ng salamin sa mansyon. Napatigil siya sa gitna ng malawak na pasilyo, hawak ang basahan at pandakot, at ang puso niya'y nagsimulang kumabog ng mabilis. Ang buong akala niya, ang pinakamalaking haharapin niya sa araw na ito ay ang laki at karangyaan ng bahay. Bawat sulok ng mansyon ay sumisigaw ng yaman. Ang sahig na gawa sa marmol ay sobrang kintab na para kang nananalamin dito, at bawat hakbang niya ay umaalingaw-ngaw. Nagpapaalala sa kanya kung gaano siya kaliit sa lugar na yon. Ang mga pader ay napapalamutian ng mga mamahaling pinta at ang mga muebles ay mukhang mas matanda at mas mahal pa sa buong buhay niya. Pakiramdam niya ay isa lamang siyang anino, isang dayuhan sa mundo kung saan ang katahimikan ay nabibili ng pera. Ngunit ang katahimikang yon ay ganap na nawasak. Mula sa isang bukas na pinto, sa dulo ng pasilyo, natanaw niya ang kaguluhan. Dalawang babaeng nakaunipormeng puti na sa tingin niya ay mga private nurse o therapist, ang tarantang sinusubukang pakalmahin ang isang maliit na bata. Ang bata, na sa tantiyan niya ay nasa 5 taong gulang, ay nasa gitna ng isang matinding pagwawala. "Sinag, anak! Please! Calm down!" Pakiusap ng isang nurse. Ngunit tila ba hangin lamang ang kanyang mga salita. Ang batang nagngangalang Sinag ay walang tigil sa pag-iitsa ng kung anong mahawakan. Mga laruan, libro, unan, lahat ay lumilipad sa ere. Ang kanyang mga sigaw ay puno ng sakit at pagkalito. Isang tunog na tumagos hanggang sa kaluluwa ni Diwa. Nakita niya ang takot at pagkabigo sa mga mata ng mga kasambahay na nakatayo sa di kalayuan. Walang magawa kundi ang manood. Lumapit pa si Diwa ng kaunti, nagtatago sa likod ng isang malaking florera. Nakita niya ang mukha ng bata, isang napakagandang anghel na may mga matang puno ng unos. Ibinabagsak nito ang kanyang ulo sa malambot na sofa, paulit-ulit, habang patuloy sa pag-iyak at pagsigaw. Isang pamilyar na kirot ang gumuhit sa puso ni Diwa. Isang alaala ang biglang bumalik. Isang alaala na pilit niyang ibinabaon sa limot sa loob ng maraming taon. Ang imahe ng kanyang yumaong kapatid ay biglang lumitaw sa kanyang isipan. Ang mga sigaw na yon, ang pagkalito na yon, alam na alam niya. Walang kamalay-malay. Ang mga paa ni Diwa ay nagsimulang humakbang palapit. Hindi niya alam kung bakit, ngunit hindi niya kayang talikuran ang eksenang yon. Sa gitna ng kaguluhan, isang himig ang nagsimulang kumawala mula sa kanyang mga labi. Hindi ito isang kanta na may liriko. Isa lamang itong himig, isang oyayi na madalas niyang kantahin noon. Isang himig na puno ng lungkot, pangungulila, at walang hanggang pagmamahal. Mahina sa simula, nanginginig ang kanyang boses, ngunit habang tumatagal, ay nagkakaroon ito ng lakas, pumuputol sa ingay ng silid. Isang himig na tila ba may sariling buhay, at pagkatapos, isang himala ang nangyari. Unti-unting humina ang mga sigaw ni Sinag. Ang kanyang mga kamay, na kanina'y walang tigil sa paghahagis, ay nanatili sa kanyang tabi. Ang kanyang paghinga, na kanina'y pagod na pagod, ay nagsimulang maging kalmado. Dahan-dahan, itinigil niya ang pag-untog ng kanyang ulo.
Itinaas niya ang kanyang mukha, nabasa ng luha at pawis, at ang kanyang mga mata, ang mga matang puno ng unos, ay nakahanap ng mga mata ni Diwa. Natahimik ang buong silid, ang mga nurse, ang mga kasambahay. Lahat sila ay napatingin kay Diwa, ang simpleng tagalinis, na may mga luhang namumuo sa gilid ng kanyang mga mata. Nakatingin sila na may halong pagtataka at hindi makapaniwalang ekspresyon. Paanong ang isang simpleng himig ay nagawa ang hindi nagawa ng kanilang propesyonal na kaalaman. Si Sinag ay dahan-dahang bumaba mula sa sofa. Humakbang siya palapit kay Diwa. Ang bawat galaw ay maingat. Tumigil siya sa harap nito at sa isang kilos na gumulat sa lahat, hinawakan niya ang dulo ng damit ni Diwa. Tumingala siya at sa mga mata niya, ang unos ay napalitan ng isang kakaibang katahimikan. Hindi napansin ni Diwa ang pagdating ng isang figura sa may pintuan. Isang lalaking matangkad, nakasuot ng mamahaling business suit na ang tindig ay puno ng kapangyarihan at awtoridad. Kanina pa pala siya roon, tahimik na nanonood mula sa simula. Si Alon de Villa, ang ama ni Sinag, ang may-ari ng lahat ng karangyaan at kaguluhang ito. Ang malamig na maskara sa kanyang mukha ay nabasag ng purong pagkamangha. Sa loob ng maraming taon, ngayon niya lang muling nakita ang kapayapaan sa mga mata ng kanyang anak. At ang nagdulot nito ay hindi isang mamahaling doktor o isang kilalang therapist, kundi ang babaeng ito na may hawak na basahan. Dahan-dahan siyang humakbang palapit. Ang kanyang mga sapatos ay lumilikha ng tanging ingay sa nabibingbingong katahimikan. Bawat pares ng mata ay nakatuon sa kanya, ngunit ang kanyang mga mata ay nakapako lamang sa babaeng nagpatigil sa unos ng kanyang anak. Tumigil si Alon sa harap ni Diwa. Tinitigan niya ito mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay sinusuri ang bawat detalye. Tila ba sinusubukang unawain ang hiwagang nasa harap niya. Naramdaman ni Diwa ang bigat ng titig nito. Isang halo ng takot at hiya ang bumalot sa kanya. Nais niyang magtago, nais niyang tumakbo, ngunit ang maliit na kamay ni Sinag na nakakapit sa kanyang damit ay pumipigil sa kanya. Pagkatapos ng tila walang hanggang katahimikan, nagsalita si Alon de Villa. Ang kanyang boses ay mababa, kalmado, ngunit puno ng awtoridad na hindi mo maaring balewalain. Sino ka? Isang solusyon. Sa mundo ni Alon de Villa, lahat ng problema ay may katapat na solusyon at kadalasan, ang solusyon na yon ay may katumbas na presyo. Ang kanyang buong buhay ay isang serye ng mga transaksyon, mga kontrata, mga investment, mga kalkuladong desisyon na laging nagbubunga ng inaasahang resulta. Ang emosyon ay isang liability, isang bagay na nakakasira sa negosyo. Ngunit ang kanyang anak, si Sinag, ang tanging problema na hindi niya kayang solusyonan. Nagbuhos siya ng milyon-milyon para sa pinakamagagaling na espesyalista sa bansa. Sinubukan niya ang bawat therapy na maimumungkahi ng siyensya. Ngunit si Sinag ay nanatili sa sarili nitong mundo. Isang mundong napapalibutan ng isang unos na walang sino man ang makatawid. Hanggang sa dumating ang babaeng ito, dinala niya si Diwa Sarmiento sa kanyang opisina sa loob ng mansyon. Isang silid na simbolo ng kanyang kapangyarihan, malaki, malamig, at napapalibutan ng salamin at bakal. Umupo siya sa kanyang malaking silyang gawa sa katad sa likod ng kanyang mesa na gawa sa mahogany na tila isang hari sa kanyang trono. Si Diwa naman ay nanatiling nakatayo sa harap niya. Ang mga kamay ay mahigpit na magkahawak, tila isang munting ibon na naligaw sa hawla ng isang agila. Magkano? Iyon ang unang sinabi ni Alon, direkta at walang paligoy-ligoy. Hindi ito tanong, kundi isang pahayag. Kinuha niya ang kanyang checkbook at ang mamahalin niyang pluma. Ano po sir?
Naguguluhang tanong ni Diwa. Ang presyo mo. Paglilinaw ni Alon, hindi inaalis ang tingin sa checkbook. Magkano ang kailangan ko para iwan mo ang paglilinis at maging personal na tagapag-alaga ni Sinag? 24 oras, 7 araw sa isang linggo. Sabihin mo lang ang halaga para kay Elon. Simple lang ang lahat. Nakita niya ang isang oportunidad, isang solusyon, at bibilhin niya ito. Ngunit sa kanyang pagkabigla, umiling ang babae. Isang mahina, ngunit matatag na pag-iling. Papasensya na po, Sir Alon, sabi nito. Ang boses ay nanginginig. Hindi ko po matatanggap. Napatigil si Alon sa pagsusulat. Itinaas niya ang kanyang tingin. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pagkalito. Hindi mo naintindihan. Handa akong bayaran ka ng doble, triple, ng kinikita mo sa isang taon. Muling umiling si Diwa. Hindi po sa pera, sir. Hindi ko po talaga kaya. Isang damdamin na matagal nang hindi naramdaman ni Alon ang nagsimulang umakyat sa kanyang dibdib. Pagkadismaya, galit. Paanong nangyayari ito? Paanong ang isang babaeng halatang galing sa hirap ay tatanggihan ng isang alok na makakapagpabago ng kanyang buhay? Lahat ng tao may presyo, Miss Sarmiento. Mariing sabi niya. Ang boses ay may bahid na ng inis. Maliit na bagay lang ito. Ang alagaan ng isang bata. Gaano na ba kahirap yon? Sa pagbitaw niya ng mga salitang iyon, nakita ni Alon ang isang biglaang pagbabago sa mga mata ni Diwa. Isang mabilis na kislap ng matinding sakit. Isang multo mula sa nakaraan na biglang dumaan sa kanyang mukha. Napaurong ito ng isang hakbang na para bang sinampal siya. Ang kanyang mga mata ay biglang nawalan ng focus, nakatingin sa isang lugar na hindi nakikita ni Alon. Nakita ni Alon ang kanyang paghinga na bumilis, ang kanyang mga kamay na nanginginig. Mayroong isang bagay sa likod ng pagtanggi na ito. Isang bagay na mas malalim at mas madilim. Ngunit para sa kanya, ito'y kahinaan lamang. Tumayo si Alon at padabog na inilapag ang pluma. Lumakad siya paikot sa mesa hanggang sa makatayo siya sa harap nito. Hindi ko alam kung anong laro ang nilalaro mo, pero wala akong panahon para dyan. Kailangan ka ng anak ko. Patawad po. Halos pabulong na, sabi ni Diwa. Bago mabilis na tumalikod at naglakad palabas ng opisina, tila ba tumatakas mula sa isang panganib. Naiwan si Alon na nakatayo. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Ang pagtanggi ng babae ay isang personal na insulto sa kanya. Isang paghamon sa kanyang kapangyarihan na bilhin at kontrolin ang lahat. Bumalik siya sa kanyang mesa at dinampot ang telepono. Isang numero lang ang tinawagan niya. Renato, utos niya sa kanyang pinagkakatiwalaang assistant. May ipapahanap ako sa'yo. Diwa Sarmiento. Nagsimula lang magtrabaho dito ngayon. Alamin mo ang lahat tungkol sa kanya. Pamilya, pinanggalingan, mga utang, mga kinatatakutan. Lahat. Gusto ko ng report sa loob ng 1 oras. Masusunod, sir. Sagot mula sa kabilang linya. Pagkatapos ng tawag, tumayo si Alon sa harap ng malaking bintana ng kanyang opisina na tanaw ang malawak na hardin. Mula roon, nakita niya si Diwa na naglalakad palayo sa landas na papunta sa gate ng mga empleyado. Nakita niyang huminto ito, kinuha ang kanyang lumang cellphone at may tinawagan. Nakita niya kung paano ito yumuko, kung paano nito pinunasan ang kanyang mga mata habang kausap ang nasa kabilang linya. Hindi niya narinig ang sinabi nito, pero hindi na niya kailangan. Bawat kilos nito ay sumisigaw ng desperasyon. At sa mundo ni Alon, ang desperasyon ay isang kahinaan na maaari niyang gamitin. Hindi pa lumilipas ang 1 oras nang muling tumunog ang telepono ni Alon. Sir, sabi ni Renato sa kabilang linya. Ang boses ay kalmado at propesyonal. Nakuha ko na ang impormasyon. Sabihin mo sa akin,
Galing siya sa isang maliit na baryo sa probinsya ng Laguna, ang Baryo Malaya, ulila na sa ama. Ang ina niya, si Aling Feli, ay may malubhang sakit sa bato at nangangailangan ng regular na dialysis. May malaki silang pagkakautang sa isang usurero sa kanilang lugar. Base sa aming impormasyon, ngayong linggo ang huling palugit para bayaran iyon. Kung hindi, mapapaalis sila sa kanilang bahay at lupa. Isang sandali ng katahimikan. Pagkatapos, isang bahagyang nangiti ang sumilay sa mga labi ni Alon de Villa. Isang malamig at kalkuladong ngiti. Natagpuan na niya ang presyo nito. Hindi ito pera. Ito ay isang bagay na mas mahalaga. Salamat, Renato. Alam ko na ang gagawin ko. Sabi niya bago ibaba ang telepono. Hindi lahat ng problema ay nasosolusyonan ng pera. Minsan, kailangan mo lang hanapin ang tamang kahinaan. At si Diwa Sarmiento, natagpuan na niya ito. Ang amoy ng kahirapan ay pamilyar kay Diwa. Ito ang amoy ng lumang kahoy na binabasa ng ulan, ang amoy ng nilulutong sinaing sa umaga, at ang amoy ng alikabok sa masikip na eskinita. Ang amoy na ito ang bumalot sa maliit na kwartong inuupahan niya sa Maynila, isang lugar na napakalayo sa marmol at air-conditioned na hangin ng Villa Esmeralda. Ngunit ang pagbisita ni Alon de Villa sa lugar na yon ay nagdala ng ibang amoy, ang amoy ng kapangyarihan. Nakatayo si Diwa sa labas ng kanyang apartment nang huminto ang isang makintab na itim na kotse sa harap ng gusali. Bumukas ang pinto at lumabas si Alon na nakasuot pa rin ng kanyang business suit. Sa gitna ng magulo at maingay na kapaligiran, para siyang isang anino mula sa ibang mundo. Ang mga kapitbahay ay napahinto sa kanilang ginagawa. Ang mga mata nila ay puno ng pagtataka. Nakatingin sa lalaking halatang hindi nabibilang doon. Lumapit si Alon kay Diwa. Ang kanyang mukha ay seryoso at walang emosyon. Hindi siya tumingin sa paligid. Hindi niya pinansin ang dumi o ang ingay. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Diwa. Kailangan nating mag-usap, sabi niya. Ang boses ay mahinahon, ngunit may bigat na hindi matatanggihan. Walang nagawa si Diwa, kundi ang papasukin siya sa kanyang maliit na kwarto. Ang espasyo ay sapat lamang para sa isang papag, isang maliit na mesa, at isang plastik na upuan. Ang lahat ng ari-arian niya ay nakasiksik sa isang lumang aparador. Nang pumasok si Alon, tila ba biglang lumiit ang buong silid. Hindi siya umupo. Nanatili siyang nakatayo. Tinitingnan si Diwa na para bang isa itong komplikadong problema na kailangan niyang lutasin. Alam ko na, panimula ni Alon. Alam ko ang tungkol sa nanay mo. Ang sakit niya, ang dialysis, ang utang ninyo sa Laguna. Ang bawat salita ay tumama kay Diwa na parang isang sampal. Napahawak siya sa gilid ng mesa para suportahan ang sarili. Ang kanyang mga tuhod ay biglang nanghina. Paano? Paano niya nalaman? Naramdaman niya ang matinding hiya. Ang pakiramdam na siya'y hinubaran at ang lahat ng kanyang kahinaan ay nakalantad. Huwag kang mag-alala. Pagpapatuloy ni Alon na tila nabasa ang kanyang iniisip. Hindi ko ito gagamitin laban sa'yo. Gagamitin ko ito para tulungan ka. Inilabas niya ang kanyang telepono at may pinindot. Inabot niya ito kay Diwa. Tawagan mo ang nanay mo. Nanginginig ang mga kamay ni Diwa nang kunin ang telepono. Nakita niya ang pangalan ng kanyang ina sa screen. Sinagot niya ang tawag. Nay, kumusta po kayo? Diwa anak. Ang boses ng kanyang ina sa kabilang linya ay puno ng isang kakaibang sigla, isang bagay na matagal na niyang hindi naririnig. Anak, may himalang nangyari. May tumawag sa akin kanina mula sa ospital. Bayad na raw ang lahat ng gastusin ko para sa dialysis sa loob ng 1 taon. At ang utang natin kay Mang Carding, bayad na rin daw. Anak, hindi ko alam kung paano. Hindi ko maintindihan. Napatingin si Diwa kay Alon. Ang kanyang mga mata
ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang pagtingin. Nakatayo lang ito roon, tahimik. Ang kanyang ekspresyon ay hindi nagbabago. Ibinaba ni Diwa ang tawag. Ang kanyang puso ay naghahalo-halo sa pagitan ng pasasalamat at takot. Inabot niya pabalik ang telepono kay Alon. Bakit? Bakit niyo po ginawa to? Halos pabulong niyang tanong. Dahil gaya ng sinabi ko, kailangan ka ng anak ko. Simpleng sagot ni Alon. At kailangan mo ng tulong. Hindi ito isang alok na pera, Diwa. Isa itong solusyon para sa ating dalawa. Sagutin mo ang problema ko at sasagutin ko ang problema mo. Naupo si Diwa sa gilid ng kanyang papag. Ang kanyang isipan ay gulong-gulo. Nawala na ang bigat sa kanyang dibdib. Ang bigat ng utang. Ang pag-aalala para sa kanyang ina. Ngunit napalitan ito ng isang panibagong bigat. Ang bigat ng isang desisyon. Alam niyang hindi na ito isang simpleng alok. Isa na itong kontrata na selyado na ng utang na loob. Ang pag-aalaga kay Sinag ay nangangahulugang pagharap sa multo ng kanyang kapatid araw-araw. Ang pagbabalik sa Villa Esmeralda ay nangangahulugang pagpasok sa isang mundo kung saan siya ay isang estranghero. Ngunit ang pagtanggi ay nangangahulugang pagtalikod sa himalang biglang dumating sa kanyang pamilya. Wala na siyang pagpipilian. Pumapayag na po ako, sabi niya. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng resignasyon. Isang bahagyang tango lamang ang isinagot ni Alon. Walang ngiti, walang anumang senyales ng tagumpay. Para sa kanya, ito ay isang transaksyon na matagumpay na isinara. Mag-impake ka na. Ihahatid ka ng driver ko pabalik sa mansyon. Mula ngayon, doon ka natitira. Pagkasabi noon, tumalikod na si Alon at lumabas ng silid. Iniwan si Diwa sa gitna ng katahimikan. Habang nag-iimpake si Diwa ng kanyang iilang gamit sa isang lumang bag, ang kanyang mga kamay ay gumagalaw na tila ba may sariling isip. Ang kanyang mga damit, ang kanyang lumang litrato, kasama ang kanyang pamilya. Kinuha niya ang isang kupas na larawan. Siya, nung mas bata pa, at ang kanyang maliit na kapatid na lalaki, nakangiti. Hinaplos niya ang mukha nito sa litrato. Isang luha ang pumatak dito. Patawarin mo ako, bulong niya sa hangin. Sana tama ang desisyon ko. Paglabas niya ng gusali, naghihintay na ang itim na kotse. Pinagbuksan siya ng pinto ng driver, isang kilos na hindi niya kailanman naranasan. Pagsakay niya sa malambot na upuan sa likod, naramdaman niya ang tuluyang paghiwalay sa kanyang dating buhay. Habang umaandar ang sasakyan, tiningnan niya mula sa bintana ang pamilyar na eskinita na unti-unting lumiliit at nawawala sa kanyang paningin. Pagdating nila sa Villa Esmeralda, hindi na siya sa gate ng mga empleyado dumaan. Dumaan sila sa malaking tarangkahan, ang daan na para lamang sa mga may-ari. Pagbaba niya, sinalubong siya ng punong kasambahay. Ngunit ang pinakamahalagang pagsalubong ay nagmula sa isang maliit na bata. Nakatayo si Sinag sa may pintuan kasama ang kanyang yaya. Nang makita niya si Diwa, walang sino man ang nag-utos sa kanya. Kusang loob, lumapit siya. Hindi siya nagsalita, ngunit iniabot niya ang isang maliit na laruang kotse kay Diwa. Kinuha ito ni Diwa, ang kanyang puso ay biglang nakaramdam ng isang kakaibang init. Tumingin siya sa mga mata ng bata. Ang unos ay wala roon. Sa halip, nakita niya ang isang bakas ng pag-asa. Mula sa di kalayuan, sa bintana ng kanyang opisina, tahimik na pinapanood ni Alon ang lahat. Nakita niya ang kilos ng kanyang anak at sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, naramdaman niyang baka sakali. Ang problemang ito ay may solusyon nga. Para kay Diwa, ito ang simula ng isang bagong buhay, isang buhay na puno ng takot at responsibilidad. Isang buhay na hindi niya pinili, ngunit kailangan niyang harapin.
Mayroong isang silid sa Villa Esmeralda na tinatawag ni Alon na War Room. Dito nakalagay ang malalaking monitor na konektado sa lahat ng security camera sa mansyon. Dito siya nagpaplano ng kanyang mga business strategies, dito niya pinapanood ang paggalaw ng stock market, at dito niya kinokontrol ang kanyang imperyo. Nitong mga nakaraang linggo, ang silid na ito ay nagkaroon ng bagong gamit. Ito ang naging bintana niya sa mundo ni Sinag at Diwa. Sa simula, ang pagmamasid niya ay purong professional. Tinitingnan niya kung ang investment niya kay Diwa ay nagbubunga. Ngunit habang tumatagal, ang panonood ay naging mas personal. Ang distansya sa pagitan ng employer at empleyado ay unti-unting nabubura at napapalitan ng isang bagay na mas malalim. Paghanga. Nakikita niya si Diwa hindi bilang isang yaya, kundi bilang isang salamangkera. Nakikita niya kung paano nito binibigyan ng kulay ang tahimik na mundo ni Sinag. Isang araw, napanood niya sa monitor kung paano tinuruan ni Diwa si Sinag na ang mga emosyon ay may katumbas na kulay. Ipinakita nito ang isang pulang krayola. Ito, Sinag. Ito ang galit. Sabi nito sa malumanay na boses. Kapag nararamdaman mo na parang sasabog ang dibdib mo, iguhit mo lang lahat ng pula. Pagkatapos ay isang asul na krayola. Ito naman ang lungkot. Kapag gusto mong umiyak pero walang luhang lumalabas, iguhit mo ang kulay ng dagat at langit. At nakita ni Alon, sa kauna-unahang pagkakataon, kung paano kinuha ni Sinag ang dilaw na krayola at gumuhit ng isang bilog na tila araw. Tumingin ito kay Diwa at ngumiti. Isang totoong ninong ngiti. Sa kanyang opisina, napangiti rin si Alon nang hindi niya namamalayan. Isang nangiting matagal nang hindi sumisilay sa kanyang mga labi. Ang mga pagbabago ay hindi lang sa pagguhit. Si Sinag, na dati hindi man lang tumitingin sa mata ng kahit sino, ay nagsimulang hanapin ang mga mata ni Diwa. Kapag kinakausap siya nito, nakikinig siya. Kapag inaabutan siya nito ng pagkain, tinatanggap niya. Minsan pa nga, narinig ni Alon mula sa labas ng playroom ang isang tunog na halos makapagpatigil sa kanyang paghinga. Isang mahinang halakhak mula kay Sinag habang kinikiliti siya ni Diwa. Isang gabi, umuwi si Alon nang mas maaga kaysa sa dati. Ang mansyon ay tahimik. Kadalasan, ang katahimikang ito ay may kasamang tensyon. Isang pag-aabang sa susunod na pagsabog ang unos. Ngunit ngayon, ang katahimikan ay payapa. Nakita niya sila sa sala. Nakaupo si Diwa sa sahig at si Sinag ay nakahiga. Ang ulo ay nasa kanyang kandungan habang binabasahan siya nito ng isang picture book. Tapos na ang kwento at ang mga mata ni Sinag ay unti-unti nang bumibigat. Ngunit bago ito tuluyang makatulog, ginawa nito ang isang bagay na hindi pa nito kailanman ginawa kay Alon. Tumingala ito kay Diwa, itinaas ang kanyang maliit na kamay at hinaplos ang pisngi nito. Nakatayo lang si Alon sa may anino, pinapanood ang eksena. Isang kirot ng selos ang kanyang naramdaman, ngunit mas nangingibabaw ang isang napakalaking pasasalamat. Hinintay niyang makatulog ng mahimbing si Sinag bago niya ito binuhat at dinala sa kanyang kwarto. Pagbalik niya, naabutan niya si Diwa na nakatulog na rin sa sofa. Ang libro ay nakapatong sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay payapa, ngunit kahit sa pagtulog, may bakas ng lungkot sa kanyang mga labi. Kumuha si Alon ng isang kumot mula sa kabinet at maingat na ikinumot ito sa kanya. Napatitig siya sa mukha nito. Ngayon niya lang napansin ang simple nitong ganda. Walang kolorete, walang mamahaling alahas. Tanging isang natural na anyo na nagpapahiwatig ng kabaitan. Nagising si Diwa dahil sa malamig na hangin mula sa aircon. Nagulat siya nang makita ang kumot na nakabalot sa kanya. At lalo siyang nagulat nang makita si Alon na nakaupo sa silyang nasa tapat niya.
tahimik na nagmamasid. "Sa Sir Alon?" sabi niya, habang dali-daling umayos ng upo. "Pasensya na po, nakatulog ako." "It's okay," sabi ni Alon. Ang boses ay mas malambing kaysa sa karaniwan. "You look tired. Kumusta ang araw niyo?" Ito ang unang beses na tinanong siya ni Alon ng ganoon. Hindi isang tanong ng isang amo na nag-uusisa sa trabaho ng kanyang empleyado, kundi isang tanong ng isang taong tunay na nag-aalala. "Okay lang po, sir. Masaya po si Sinag kanina." Natuto po siyang mag-drawing ng araw. Isang ngiti ang muling sumilay sa mga labi ni Alon. "Nakita ko." Nagkaroon ng ilang sandali ng katahimikan. Hindi ito ang karaniwang awkward na katahimikan sa pagitan nila. Ito ay isang komportableng katahimikan. "Salamat po sa kumot, sir," sabi ni Diwa upang basagin ang katahimikan. "You're welcome," sagot ni Alon. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sa pagkakataong yon, wala ang pader sa pagitan nila. Nakita ni Diwa hindi ang malamig na bilyonaryo, kundi ang isang amang nagpapasalamat. At nakita ni Alon hindi ang yaya ng kanyang anak, kundi ang babaeng nagbalik ng pag-asa sa kanyang buhay. Ang sandaling iyon ay tila ba isang kuryenteng dumaloy sa pagitan nila. Isang emosyon na bago at hindi pamilyar ang nagsimulang umusbong. Ngunit bago pa man ito mabigyan ng pangalan, bigla itong pinutol ng isang matinis na tunog. Ang tunog ng doorbell. Napakunot ang noo ni Alon. Sino naman ang bibisita sa ganitong oras ng gabi? Ilang sandali pa, isang kasambahayang lumapit. Ang mukha ay nag-aalangan. "Sir, may bisita po kayo." "Sino?" tanong ni Alon. Bago pa man makasagot ang kasambahay, isang boses ng babae ang umalingaw-ngaw mula sa entrada. Isang boses na matamis pakinggan, ngunit may talim na parang lason. "Darling, aren't you going to welcome me home?" Mula sa dilim ng pasilyo, isang babae ang lumitaw. Nakasuot ng isang mamahaling pulang bestida na bumabagay sa kanyang perpektong katawan. Ang kanyang mukha ay tila isang obra maestra at ang kanyang nangiti ay nakakasilaw. Ngunit para kay Alon, ang ngiting iyon ay isang bangungot. Napatayo si Diwa. Ang puso niya ay biglang kinabahan. Napatigas naman si Alon sa kanyang kinauupuan. Ang lahat ng init na naramdaman niya kanina ay biglang naglaho at napalitan ng yelo. Dahil ang babaeng nakatayo sa harap nila ay si Marisol Imperial, ang kanyang dating asawa, ang ina ni Sinag. Ang multo ng kahapon ay nagbalik. Para kay Diwa, ang babaeng biglang lumitaw sa entrada ng mansyon ay tila isang diwata mula sa mga magasin. Bawat hibla ng kanyang buhok ay perpektong nakaayos. Ang kanyang pulang bestida ay tila isinukat para lamang sa kanya, at ang kanyang balat ay makinis at walang bahid. Ngunit ang pinakanakapang-akit ay ang kanyang nangiti. Isang ngiting kayang magpainit ng silid, ngunit may dala ring kakaibang lamig. Siya si Marisol Imperial, at sa isang iglap, naramdaman ni Diwa na siya ay naging isang hamak na anino. Ang lahat ng komportabling katahimikan na namagitan sa kanila ni Alon kanina ay biglang naglaho na parang bula. "Marisol," ang tanging nasabi ni Alon. Ang pangalan ay lumabas sa kanyang mga labi na parang isang sumpa. Ang init sa kanyang boses kanina ay napalitan ng tigas at lamig ng bakal. Hindi pinansin ni Marisol ang reaksyon ng dating asawa. Ang kanyang mga mata ay naglakbay sa buong silid, tila sinusuri kung may nagbago sa kanyang dating kaharian. At sa wakas, ang kanyang tingin ay dumaan kay Diwa. Hindi ito isang tingin ng pagkilala, kundi isang tingin na tila ba si Diwa ay bahagi lamang ng mga muebles, isang bagay na hindi mahalaga. "At sino naman ito?" tanong ni Marisol. Ang boses ay matamis, ngunit may bahid ng pangmamaliit. Bago pa man makasagot si Diwa o si Alon, ang atensyon ni Marisol ay napunta sa isang maliit na figura na kadarating lang mula sa kusina.
Hawak-hawak ang isang baso ng gatas, si Sinag. "Oh my baby!" Bulalas ni Marisol, ang kanyang mukha ay biglang nagliwanag sa isang perpektong pagsasadula ng pagmamahal ng isang ina. "Sinag anak, halika kay Mommy. I missed you so much." Lumuhod si Marisol at inilahad ang kanyang mga braso, inaasahan ang isang mainit na yakap mula sa anak na 2 taon niya. Hindi nakita. Ang kanyang mamahaling pabango ay kumalat sa hangin, isang amoy na dayuhan at matapang sa loob ng bahay. Ngunit hindi lumapit si Sinag. Napatigil ang bata sa kanyang kinatatayuan. Ang mukha niya, na kanina'y kalmado, ay biglang nagpakita ng pagkalito. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa takot. Napaurong siya ng isang hakbang at sa kanyang pag-atras, nabitiwan niya ang baso ng gatas. Ang tunog ng nabasag na salamin ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan, kasabay ng pagsisimulang pag-iyak ni Sinag. Hindi ito ang malakas na pagwawala na nakita ni Diwa noon. Ito ay isang tahimik na pag-iyak, puno ng takot. At sa halip na tumakbo sa nakalahad na mga braso ng kanyang ina, si Sinag ay mabilis na tumakbo sa kabilang direksyon. Tumakbo siya papunta kay Diwa. Naramdaman ni Diwa ang pagkapit ng maliliit na kamay sa kanyang mga binti. Naramdaman niya ang pagsubsob ng mukha ng bata sa likod ng kanyang tuhod. Ang katawan nito ay nanginginig sa takot. Automatikong ipinatong ni Diwa ang kanyang kamay sa ulo ni Sinag, isang kilos ng pagprotekta at pagpapakalma. Ang perpektong nangiti sa mukha ni Marisol ay naglaho sa isang iglap, isang kislap ng purong galit at kahihiyan ang dumaan sa kanyang mga mata bago niya ito mabilis na napalitan ng isang ekspresyon ng pagtataka at sakit. Tumingin siya kay Diwa. At sa pagkakataong yon, ang tingin niya ay hindi na tingin sa isang muebles. Isa na itong tingin na puno ng galit at pagbabanta. "Anong ginawa mo sa anak ko?" tanong ni Marisol. Ang tamis sa kanyang boses ay napalitan ng lason. "Wala siyang ginagawa, Marisol," malamig na sagot ni Alon, humahakbang sa pagitan nilang dalawa na tila isang pader. "Umalis ka na." Tumayo si Marisol. Ang kanyang postura ay puno ng hinanakit. "Umalis? Alon, bumalik ako para sa anak natin. Narealize ko ang pagkakamali ko. Hindi ko kayang mabuhay nang wala siya." 2 taon, Marisol? Mariing sabi ni Alon. 2 taon kang hindi nagparamdam. Ni isang tawag o sulat, wala. At ngayon babalik ka na parang walang nangyari? Nagbago na ako, Alon. Huli na ang lahat. Umalis ka na, bago pa ako tumawag ng security. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Marisol. Tumingin siyang muli sa likuran ni Alon, kung saan nakatayo si Diwa, na yakap-yakap pa rin si Sinag. "Dahil ba sa kanya?" tanong ni Marisol. "Pinalitan mo na agad ako ng isang katulong? Huwag mo siyang idamay dito," babala ni Alon. Ang kanyang boses ay mababa at mapanganib. Ngumiti si Marisol, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Hindi mo ako pwedeng paalisin, Alon. May karapatan ako bilang ina. At kung ipagkakait mo sa akin yon, tandaan mo, gagawin ko ang lahat para mabawi ang anak ko." Pagkasabi noon, tumalikod siya ng may perpektong poise. Ang kanyang mga takong ay tumutunog sa marmol na sahig habang siya'y naglalakad palayo. Bago siya tuluyang mawala sa pinto, lumingon siyang muli. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Diwa. Isang tingin na nangangako ng gulo. Pagkaalis ni Marisol, ang bigat ng tensyon ay nanatili sa silid. Niyakap ni Diwa si Sinag ng mahigpit. Sinusubukang pakalmahin hindi lang ang bata, kundi pati na rin ang kanyang sariling kumakabog na dibdib. Naramdaman niya ang panganib. Ang kanyang simpleng mundo bilang tagapag-alaga ay biglang naging isang masukal na larangan ng digmaan. Maya-maya
Habang inaayos ni Diwa ang mga gamit sa playroom, naririnig niya ang boses ni Marisol sa labas, malapit sa bintana. Nakasandal ito sa kanyang kotse, may kausap sa telepono. Ang boses niya ngayon ay hindi na matamis o nagdradrama. Ito ay malamig, kalkulado, at puno ng galit. Oo, tuloy ang kaso, sabi ni Marisol sa kausap. Akala niya ganun lang kadali. Akin ang bata. At sisiguraduhin kong magbabayad siya sa pagpapahiya niya sa akin ngayong gabi. Kunin mo ang pinakamagaling na abogado. I don't care about the cost. Napatigil si Diwa sa kanyang ginagawa. Ang dugo sa kanyang mga ugat ay tila nanigas. Hindi ito tungkol sa pagmamahal sa isang anak. Ito ay tungkol sa paghihiganti. Kinabukasan, habang nag-aalmusal, isang delivery man ang nag-abot ng isang sobre kay Alon. Isang opisyal na dokumento. Binuksan niya ito. Ang kanyang muka ay dahan-dahang nagiging isang maskara ng yelo. Ibinaba niya ang sulat sa mesa. Nakita ni Diwa ang logo ng isang kilalang law firm sa itaas. Ano po yan, sir? Lakas loob niyang tanong. Tumingin si Alon sa kanya. Ang kanyang mga mata ay madilim at puno ng determinasyon. Sinimulan na niya, sabi ni Alon. Marisol is suing me for the sole custody of our son. Ang digmaan ay opisyal nang nagsimula. Ang conference room ng pinakamahal na law firm sa bansa ay malamig at tahimik. Ngunit para kay Alon de Villa ang hangin ay nag-aapoy sa galit. Isang sirko, ginawa niyang sirko ang buhay natin. Ang boses ni Alon ay umalingaw-ngaw sa silid. Habang padabog niyang inihagis ang isang tabloid sa ibabaw ng makintab na lamesa. Sa front page, isang malaking litrato niya at ni Diwa nakuha sa hardin ng mansyon. Si Diwa ay nakangiti habang may nakikipaglaro kay Sinag at si Alon ay nasa likuran, nakatingin sa kanila. Isang inosenteng sandali na ginawang marumi ng headline na nakasulat sa malalaking pulang letra. Bilyonaryong ama, ipinagpalit ang kawawang mag-ina sa isang misteryosong yaya. Si Attorney De Leon, isang matandang abogado na may buhok na halos puti na, ay mahinahong pinulot ang dyaryo. Tiningnan niya ito nang walang pagbabago sa ekspresyon. Ito ang diskarte niya, Alon, sabi ng abogado sa kalmadong boses. Trial by publicity. Alam niyang sa korte, mahina ang kaso niya. Kaya sa publiko niya dinadala ang laban. Gusto niyang sirain ang reputasyon mo. At nagtatagumpay siya. Mapait na sagot ni Alon habang sinasara ang kanyang mga kamao. Ang kanyang mga business partners ay nagsisimula ng magtanong. Ang mga stockholders ay nag-aalala. Ang digmaang ito ay hindi na lang para kay Sinag. Ito'y isang pag-atake sa buong imperyong binuo niya. Kinagabihan, ang pag-atake ay lalong tumindi. Nanonood si Alon ng balita sa kanyang opisina nang lumabas ang isang exclusive interview kay Marisol. Nakaupo ito sa isang puting sofa. Ang kanyang mukha ay maingat na inayos para magmukhang simple at kaawa-awa. Ang mga luha ay perpektong tumutulo mula sa kanyang mga mata habang kinukwento niya ang kanyang bersyon ng katotohanan. Iniwan ko ang lahat para sa kanya. Sabi ni Marisol sa kamera, ang boses ay basag sa pag-iyak. Pero ang tanging gusto niya ay ang kanyang negosyo, ang kanyang pera. Naging malamig siya, malayo. At ang anak ko, ang aking Sinag, ginagamit niya lang ang pera para upahan ang kung sino-sino para alagaan siya. Habang ako, ang tunay na ina, ay pinagkakaitan ng karapatang mayakap siya. Isang kasinungalingan, isang napakagandang pagganap. Gustong basagin ni Alon ang telebisyon. Alam niya kung gaano katuso si Marisol. Alam niyang kaya nitong paikutin ang sinuman sa kanyang mga daliri. At ngayon, ang buong bansa ang kanyang audience. Ang epekto ng lason ni Marisol ay mabilis na kumalat. Kinabukasan, habang namamasyal si Diwa at Sinag sa pribadong parke ng subdivision,
Isang grupo ng mga reporter ang biglang sumulpot mula sa kung saan, tila mga buwitre na nakaamoy ng sariwang laman. Miss Sarmiento, totoo bang may relasyon kayo ni Mr. De Villa? Anong masasabi mo sa paratang ni Mrs. Imperial na ikaw ang dahilan ng kanilang paghihiwalay? May kakayahan ka ba talagang mag-alaga ng isang special child? Ang mga flash ng kamera ay sunod-sunod na sumisilaw. Ang mga tanong ay parang mga punyal na ibinabato sa kanya. Nayanig si Diwa sa takot. Hindi para sa sarili niya, kundi para kay Sinag. Nakita niya ang pagkatakot sa mga mata ng bata. Ang mga kamay nito ay nagsimulang manginig at ang paghinga nito ay bumilis. Ang mga unang senyales ng isang paparating na meltdown. Walang pag-aalinlangan, binuhat ni Diwa si Sinag at niyakap ito ng mahigpit. Isinubsob ang mukha ng bata sa kanyang balikat para protektahan ito mula sa mga kamera at sa kaguluhan. Parang awa niyo na. Tigilan niyo na. Pakiusap niya. Ang boses ay nanginginig. Bata lang po siya. Itinabing niya ang kanyang katawan para harangin ang mga kamera habang mabilis siyang naglakad pabalik sa mansyon. Ang mga reporter ay patuloy na sumusunod at sumisigaw ng mga tanong. Nakita ni Alon ang lahat mula sa bintana ng kanyang opisina. Isang nag-aalab na galit ang kumulo sa loob niya. Ito na ang huli. Sumusobra na si Marisol. Nang gabing iyon, matapos niyang masigurado na kalmado na si Sinag, pinuntahan ni Alon si Diwa sa hardin. Nakaupo ito sa isang bench, nakatingin sa malayo. Ang bakas ng takot ay nasa kanyang mukha pa rin. Umupo si Alon sa tabi niya. Sa loob ng ilang sandali, walang nagsalita. Patawarin mo ako. Basag ni Alon sa katahimikan. Hindi ko dapat hinayaang madamay ka rito. Umiling si Diwa. Wala po kayong kasalanan, sir. Kasalanan ko ito. Giit ni Alon. Ang boses ay puno ng pagsisisi. Ako ang nagpasok sa iyo sa magulong buhay na ito. Pero Diwa, gusto kong malaman mo. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito. Hindi kita pababayaan. Proprotektahan kita. Kayo ni Sinag. Pangako iyan. Sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng digmaan, ang mga salitang iyon ay parang isang kanlungan para kay Diwa. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata ni Alon. Isang bagay na higit pa sa relasyon ng isang amo at empleyado. Sa isang kilos na hindi niya pinag-isipan, iniabot ni Alon ang kanyang kamay at hinawakan ang kamay ni Diwa na nakapatong sa bench. Ang kamay nito ay malamig at bahagyang nanginginig. Hinawakan niya ito ng mahigpit, isang tahimik na pagpapahiwatig ng suporta at pangako. Nagtagpo muli ang kanilang mga mata. Sa sandaling iyon, naramdaman nilang hindi sila nag-iisa sa laban na ito. Ngunit ang sandali ng koneksyon ay biglang pinutol ng pagdating ni Attorney De Leon. Ang mukha ng abogado ay seryoso, mas seryoso kaysa sa dati. Alon, may masamang balita ako. Sabi nito nang walang paligoy-ligoy. Binitiwan ni Alon ang kamay ni Diwa at tumayo. Ano yon? Kadarating lang ng mosyon mula sa kampo ni Marisol, paliwanag ng abogado. Humihiling sila sa korte ng isang temporary restraining order laban kay Miss Sarmiento. Napakunot ang noo ni Alon. Restraining order? Para saan? Huminga ng malalim si Attorney De Leon bago sumagot. Gusto nilang pagbawalan si Miss Sarmiento na lumapit o makipag-usap kay Sinag hanggat hindi natatapos ang kaso. Ang dahilan nila ay dahil isa raw siyang unstable element na maaring magdulot ng panganib sa kapakanan ng bata. Ang mga salita ay parang bombang sumabog sa gitna ng hardin. Nanigas si Alon sa kanyang kinatatayuan, habang si Diwa naman ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang mukha ay namutla sa gulat at sakit. Ang babaeng nag-iisang nakapagpatigil sa unos ni Sinag ay siya ngayong pinaparatangang panganib sa buhay nito. Ang digmaan ay pumasok sa isang mas madilim at mas personal na yugto.
Ang Villa Esmeralda ay isang paraiso na naging kulungan. Para kay Diwa, ang bawat araw na lumilipas nang hindi niya nakikita si Sinag ay isang uri ng pagtitiis. Nakakulong siya sa kanyang silid na may tanawin ng hardin, isang hardin kung saan dati silang naghahabulan at nagtatawanan. Ngayon, ang hardin ay isa na lamang paalala ng kasiyahang ipinagkait sa kanya. Ang pinakamasakit ay ang marinig ang mga senyales ng kanyang pagkawala. Minsan, sa gitna ng gabi, maririnig niya ang mahinang pag-iyak ni Sinag mula sa kabilang dulo ng mansyon. At sa bawat hikbi, nararamdaman niya ang pisikal na sakit sa kanyang dibdib na para bang siya mismo ang umiiyak. Ayaw pa rin kumain, Ma'am Diwa. Malungkot na balita sa kanya ng isang kasambahay na naghatid ng kanyang pagkain. Palagi po kayong hinahanap. Wawa po ng wawa. Kahit si Sir Alon, hindi na po malaman ang gagawin. Ang mga salitang yon ay mas masakit pa sa anumang paratang dahil sa kanya nahihirapan ng bata. Ngunit dahil din sa utos ng korte, wala siyang magawa. Isa siyang panganib, sabi nila. Paano nangyari na ang pagmamahal na nararamdaman niya ay itinuring na isang panganib? Isang gabi, hindi na niya nakayanan ang pangungulila. Kinuha niya ang isang piraso ng papel mula sa lamesa. Isa sa mga drawing ni Sinag na naitago niya. Ito ang dilaw na araw na ginuhit nito, ang unang simbolo ng kaligayahan sa mundo nilang dalawa. Hinaplos niya ang magaspang na guhit ng Crayola. Doon, sa katahimikan ng kanyang kwarto, bumuhos ang lahat ng luhang pinigilan niya. Umiyak siya hindi lang dahil sa pangungulila kay Sinag, kundi dahil sa biglaang pagkaunawa. Hindi na ito trabaho, hindi na ito utang na loob kay Alon. Ang nararamdaman niya para kay Sinag ay isang pagmamahal na malalim at totoo. Isang pagmamahal na nakapagpaalala sa kanya ng isa pang pagmamahal mula sa nakaraan. Hindi na ulit, bulong niya sa sarili, habang yakap-yakap ang papel. Hindi ko na kayang mawalan ulit. Samantala, daan-daang kilometro ang layo mula sa malamig na karangyaan ng Villa Esmeralda sa maalikabok at mainit na Baryo Malaya, isang dayo ang nagtatanong-tanong. Isang lalaking nakapormal na damit na halatang hindi taga roon. Pasensya na po mga ali, sabi ng pribadong investigador sa dalawang babaeng nagtsitsismisan sa harap ng isang tindahan. Naglabas siya ng isang litrato ni Diwa. Baka may impormasyon po kayo tungkol sa babaeng ito. Diwa Sarmiento. Ang dalawang babae ay nagkatinginan. Ang kanilang mga mata ay biglang nagningning sa interes. Si Diwa. Abay oo, kilala namin yan. Sabi ng isa, si Aling Puring. Anak ni Feli. Ano bang kailangan nyo sa kanya? Naka-jackpot daw sa Maynila, ah? Ngumiti ang investigador. Isang nangiting sanay na sanay mambola. Naglabas siya ng ilang piraso ng asul na pera. Kaunting tulong lang sana. May inaalam lang kami tungkol sa nakaraan niya. May nabalitaan kasi kaming isang aksidente. Dito raw nangyari sa ilog noon. Ang ngiti sa mukha ng mga babae ay biglang nawala. Napalitan ito ng isang halo ng awa at pananabik sa tsismis. Ay oo, sabi ng isa pa, si Aling Sela. Kawawa naman si Aling Feli. Namatay ang bunso niyang lalaki. Maluoy-luoy din yung bata. May kapansanan. Nalunod sa ilog. Nalunod? Tanong ng investigador habang kunwari inagre-record sa kanyang cellphone. Oo, ang sabi-sabi. Lumapit si Aling Puring. Bumubulong na parang may ibinabahaging isang malaking sikreto. Kasama daw ni Diwa noon. Saglit lang daw nawala sa paningin niya. Naglalaro kasi. Paglingon niya ulit, wala na. Huli na ang lahat. Tumango-tango ang investigador. Ang kanyang mukha ay hindi nagpapakita ng anumang emosyon. Salamat po sa impormasyon. Malaking tulong po ito. Kinahapunan, sa isang mamahaling coffee shop sa Makati, isang brown envelope
Ang ipinatong sa lamesa sa harap ni Marisol Imperial, binuksan niya ito at binasa ang report ng investigador. Ang bawat salita ay tila isang nota sa isang perpektong sonata ng paghihiganti. Pangalan ng kapatid, Danilo Sarmiento. Edad ng mamatay, ang taong gulang, sanhi ng pagkamatay, pagkalunod, circumstance, nasa ilalim ng kustodya ng kapatid na si Diwa Sarmiento nang mangyari ang insidente. Dahan-dahan, isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Marisol. Hindi ito ang matamis na ngiting ipinapakita niya sa TV. Ito ay isang nangiting malamig, matalim, at puno ng tagumpay. Natagpuan na niya ito. Ang bala na tatapos sa digmaang ito. Ang sandata na hindi lang magpapatahimik kay Diwa, kundi dudurog dito nang walang kalaban-laban. Perfect. Bulong niya sa kanyang sarili habang isinasara ang envelope. Sa Villa Esmeralda, isang katok sa pinto ang nagpagising kay Diwa mula sa kanyang malungkot na pag-iisip. Pumasok ang isa sa mga staff ni Alon, may dalang isang opisyal na sobre. Para po sa inyo, Ma'am Diwa. Nanginginig ang mga kamay niya nang buksan ito. Isa itong subpena, isang utos mula sa korte na humarap siya bilang testigo sa kaso ng Imperial versus De Villa. Ang una niyang naramdaman ay takot. Ngunit mabilis itong napalitan ng isang bagong determinasyon. Ito na ang pagkakataon niya. Ang pagkakataon niyang sabihin sa hukom ang katotohanan, ang tungkol sa pagbabago ni Sinag, ang tungkol sa koneksyon nilang dalawa. Ang pagkakataon niyang ipaglaban ang karapatan niyang makasama muli ang bata. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Hawak ang sulat. Tumingin siya sa direksyon ng silid ni Sinag. Lalaban ako, Sinag. Bulong niya. Lalaban ako para sa'yo. Puno siya ng pag-asa, hindi niya alam na sa kabilang panig. Ang kanyang kalaban ay naghihintay na. Hawak ang isang sikretong sandata na nakatutok mismo sa pinakamalalim na sugat ng kanyang puso. Ang gabi, bago ang paglilitis, ay may sariling bigat. Para kay Alon, ang bawat segundo ay tila isang butil ng buhangin sa isang hourglass na malapit ng maubos. Hindi siya mapakali. Ang kanyang isipan, na sanay sa paglutas ng mga komplikadong problema sa negosyo, ay blangko ngayon dahil bukas, ang pinakamahalagang bagay sa kanyang buhay ay hindi nakasalalay sa kanyang pera o kapangyarihan, kundi sa desisyon ng isang hukom. Hindi siya makatulog. Ang malaki at malambot niyang kama ay tila naging isang higaan ng mga tinik. Bumangon siya, nagsuot ng isang simpleng t-shirt at pajama pants at nagpa siyang maglakad-lakad. Ang katahimikan ng mansyon ay nakakabingi. Bawat sulok ay may dalang alaala. Si Sinag na tumatawa, si Diwa na kumakanta. Ang mga alaalang iyon ang nakataya. Dinala siya ng kanyang mga paa sa hardin, kung saan ang malamig na hangin ng gabi ay bahagyang nagpapagaan sa kanyang pakiramdam. Ang buwan ay bilog at maliwanag, nagbibigay ng aninag na liwanag sa mga bulaklak at halaman. At doon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita niya si Diwa. Nakaupo ito sa isang bench na bato, yakap-yakap ang sarili na tila nilalamig. Nakatingin ito sa malayo. Ang kanyang mukha ay isang larawan ng malalim na pag-aalala. Sa sandaling iyon, hindi siya ang yaya ng kanyang anak. Isa siyang babae na pasan ng isang bigat na hindi niya dapat pasanin. Dahan-dahan siyang lumapit, maingat na hindi ito magulat. Umupo siya sa tabi nito, nag-iwan ng sapat na espasyo sa pagitan nila. Hindi ka rin makatulog? Mahinang tanong niya. Binabasag ang katahimikan. Bahagyang nagulat si Diwa. Ngunit hindi lumingon, tumango lang ito. Masyado pong maraming iniisip. Ako rin, pag-amin ni Alon. Hindi ako sanay sa ganito. Sa mundo ko, kapag may problema, may solusyon. Ngunit ngayon, pakiramdam ko, wala akong kontrol sa anumang bagay.
Nanatili silang tahimik ng ilang sandali, parehong nakatingin sa buwan. Natatakot po ako, sir. Basag ni Diwa sa katahimikan. Ang boses ay halos pabulong. Natatakot po ako para kay Sinag. Huwag kang mag-alala. Ang mga abogado ko ang pinakamagaling. Paniniguro ni Alon, ngunit kahit sa sarili niyang pandinig, ang mga salita ay kulang sa bigat. Hindi po yon, sabi ni Diwa. Umiling siya. Naalala ko lang po ang kapatid ko. Ito ang unang beses na binuksan ni Diwa ang paksang iyon ng kusa. Nakinig si Alon. Ramdam ang kahalagahan ng sandaling iyon. Katulad din po siya ni Sinag. Pagpapatuloy ni Diwa, ang kanyang boses ay puno ng isang lumang kalungkutan. May sarili po siyang mundo. Mahirap siyang intindihin, pero kapag nakapasok ka na sa mundo niya, napakaganda. Puno ng kulay, puno ng musika, mahilig din po siyang kumanta. Ngumiti siya ng mapait. Ang himig na kinakanta ko kay Sinag, sa kanya ko po yon unang kinanta. Nakita ni Alon ang sakit sa mga mata nito. Isang sugat na malinaw na hindi pa naghihilom kahit lumipas na ang panahon. Nasaan na siya ngayon? Tanong ni Alon, kahit na may hinala na siya sa sagot. Wala na po siya, sagot ni Diwa. Ang isang butil ng luha ay gumulong sa kanyang pisngi. Maaga po siyang kinuha. Hindi na niya dinugtungan. Hindi niya binanggit kung paano. Ang hindi niya pagsasalita ay mas malakas pa kaysa sa anumang salita. Isang bagay ang kumirot sa puso ni Alon. Naunawaan niya ngayon. Ang koneksyon ni Diwa kay Sinag ay hindi lang basta pag-aalaga. Ito ay isang pagtubos. Isang pangalawang pagkakataon na ibigay ang pagmamahal na biglang ipinagkait sa kanya ng tadhana. At sa sandaling iyon ng kanyang kahinaan, naramdaman din ni Alon ang pangangailangang maging tapat. Alam mo, bago ka dumating, matagal na akong sumuko. Pag-amin niya, ang kanyang tingin ay nasa malayo. Hindi kay Sinag, kundi sa lahat ng bagay. Nang iwan kami ni Marisol, hindi lang tiwala sa kanya ang nawala sa akin, kundi tiwala sa lahat. Akala ko, lahat ng tao ay may motibo, may presyo. Akala ko, ang pag-ibig ay isang transaksyon lang, isang ilusyon. Tumingin siya kay Diwa. Ang liwanag ng buwan ay nagbibigay liwanag sa sinseridad sa kanyang mga mata. Pero ikaw, binago mo yon. Ipinakita mo sa akin na may mga bagay na hindi nabibili ng pera. Ang pasensya mo kay Sinag, ang pagmamahal mo. Ipinakita mo sa akin na ang tunay na koneksyon ay umiiral pa rin. Ang hangin sa pagitan nila ay napuno ng isang emosyon na hindi nila masabi. Ang pader na naghihiwalay sa amo at empleyado ay tuluyan ng gumuho at ang naiwan ay 2 taong nakahanap ng kanlungan sa isa't isa sa gitna ng unos. Dahan-dahan, hindi niya namamalayan, lumapit ang mukha ni Alon sa mukha ni Diwa. Nakita niya ang paglaki ng mga mata nito, ang bahagyang pagbukas ng mga labi nito. Hindi ito tumanggi, hindi ito umiwas. Hinintay niya. Hinintay niya ang isang bagay na pareho nilang nararamdaman, ngunit natatakot aminin. Ngunit ilang pulgada na lang ang layo, huminto si Alon. Ang bigat ng bukas ay biglang bumalik. Mali ito. Maling oras. Isang halik ngayon ay magiging isang pangakong hindi niya sigurado kung matutupad niya. Lumayo siya ng bahagya. Ang kanyang puso ay mabigat sa isang halo ng panghihinayang at determinasyon. Tumayo siya at inilahad ang kanyang kamay para tulungan si Diwang tumayo. Hinawakan ito ni Diwa. Ang init ng kanilang mga palad ay nagsasabi ng mga bagay na hindi kayang sabihin ng kanilang mga bibig. Magpahinga ka na, sabi ni Alon sa malumanay na boses. Kailangan nating maging malakas para bukas. Tumango si Diwa. Habang naglalakad na sila pabalik sa mansyon,
Pinigilan siya ni Alon sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang braso. Humarap siyang muli sa kanya. "Diwa," sabi niya. Ang kanyang boses ay seryoso at puno ng isang emosyon na hindi pa naririnig ni Diwa mula sa kanya. "Ano man ang mangyari bukas, gusto kong malaman mo na binago mo ang buhay naming mag-ama." Ang mga salitang yon ay isang pangako, isang pag-amin, isang huling sandata ng pag-asa na kanilang dadalhin sa pinakamalaking laban ng kanilang buhay. Ang witness stand ay gawa sa malamig na kahoy, ngunit para kay Diwa, para siyang nakaupo sa ibabaw ng nagbabagang uling. Ang bawat pares ng mata sa loob ng korte ay nakatutok sa kanya. Ang mga mata ng hukom, na seryoso at mapanuri. Ang mga mata ni Marisol, na puno ng isang pekeng pag-aalala na nagkukubli ng matinding galit. At ang mga mata ni Alon, sa kanya siya humugot ng lakas. Nakita niya sa mga mata nito ang pag-aalala, ngunit nakita rin niya ang tiwala. Ang tiwalang ibinigay nito sa kanya kagabi sa hardin. Ang kanilang pag-uusap, ang kanilang pangako sa isa't isa, iyon ang naging kalasag niya. Huminga siya ng malalim. Nagsimula ang pagtatanong ng abogado ni Alon, si Attorney De Leon. Ang mga tanong ay simple at direkta. Ginagabayan siya para ikwento ang kanyang karanasan sa pag-aalaga kay Sinag. "Miss Sarmiento, maaari mo bang ilarawan sa korteng ito ang kalagayan ni Sinag nung una mo siyang makilala?" "Opo," sagot ni Diwa. Ang kanyang boses ay mas matatag na ngayon. "Palagi po siyang nasa sarili niyang mundo. Mahirap po siyang abutin. At kapag po siya nagkakaganoon, kapag po may uno sa isip niya, malakas po. At sa ilalim ng iyong pag-aalaga, may nakita ka bang anumang pagbabago?" Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Diwa habang naaalala niya ang mga munting tagumpay nila. "Opo, napakarami po." Nagsimula po siyang tumingin sa mata. Nagsimula po siyang ngumiti. Natuto po siyang ipahayag ang sarili niya sa pamamagitan ng pagguhit. Isang araw po, iginuhit niya ang araw. Kulay dilaw. Dahil po yun daw po ang kulay ng saya. Habang nagsasalita si Diwa, naramdaman niyang nakikinig ang buong korte. Ang kanyang mga salita ay hindi galing sa isang libro o sa isang propesyonal na ulat. Galing ito sa kanyang puso. Ikinuwento niya kung paano sila kumakanta, kung paano niya nalaman na paborito ni Sinag ang pakiramdam ng damo sa kanyang mga paa. Ang bawat detalye ay isang patunay ng kanilang malalim na koneksyon. Nang matapos ang direktang pagsusuri, naramdaman ni Diwa ang isang bahagyang gaan. Tumingin siya kay Alon at nakita niya itong bahagyang tumango. Isang senyales ng paghanga. Ngunit ang gaan na yon ay agad na naglaho nang tumayo ang abogado ni Marisol. Isang babaeng may matamis na ngiti, ngunit may mga matang kasing talim ng kutsilyo. "Good morning, Miss Sarmiento," bati nito. Ang boses ay parang pulot. "Ako si Attorney Guevara. Humahanga ako sa iyong kwento. Malinaw na mahal mo ang bata." Tumangulang si Diwa. Ramdam ang panganib sa likod ng papuri. "Ngunit Miss May Sarmiento, wala ka namang formal na pagsasanay sa pag-aalaga ng mga batang may autism, hindi ba?" Wala po," pag-amin ni Diwa. "Wala kang degree sa psychology o sa special education?" "Wala po." Sa madaling salita, ang iyong paraan ay base lamang sa iyong nararamdaman, sa iyong intuition? "Base po sa pag-unawa at pagmamahal," matatag na sagot ni Diwa. Ngumiti si Attorney Guevara. Pagmamahal, isang napakagandang salita. Ngunit minsan, ang pagmamahal ay maaaring maging mapanganib, lalo na kung ito ay nagmumula sa isang taong hindi rin ganap na maayos. "Objection, Your Honor. Speculation!" mabilis na sabi ni Attorney De Leon.
Sustained! Attorney Guevara, dumiretso ka sa iyong punto, sabi ng hukom. Yes, Your Honor. Tumingin muli ang abogado kay Diwa. Miss Sarmiento, madalas ka bang malungkot o umiyak ng mag-isa kapag walang nakakakita? Naramdaman ni Diwa ang panlalamig ng kanyang dugo. Lahat naman po ng tao nalulungkot minsan. Pero ang sayo ay iba, hindi ba? Meron kang isang kalungkutan na iyong dinadala. Isang bigat. Isang kasalanan. Sa pagbitaw ng salitang kasalanan, naramdaman ni Diwa na tila ba sinaksak siya. Paano niya nalaman? Your Honor, sabi ni Attorney Guevara, lumingon sa hukom. Nais po naming magpresenta ng isang ebidensya, isang audio recording na nakuha mula sa isang security device sa labas ng silid ng akusado. Ito po ay isang pag-uusap ni Miss Sarmiento. Aman sa kanyang sarili. Isang staff ng korte ang nag-set up ng isang maliit na speaker. Naramdaman ni Diwa ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Anong recording? At pagkatapos, tumunog ito. Ang kanyang sariling boses ang umalingaw sa tahimik na korte. Ngunit hindi ito ang kanyang normal na boses. Ito ay basag. Puno ng sakit. Puno ng luha. Ang boses niya mula sa gabing yakap niya, ang drawing ni Sinag. Kasalanan ko ang lahat. Patawarin mo ako. Hindi ko na kayang mawalan ulit. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong silid pagkatapos ng recording. Ang bawat hininga ay tila napigil. Tumingin si Diwa sa paligid. Ang mga mapanuring mata kanina ay napalitan ng mga matang puno ng pagdududa at awa. Tumingin siya kay Alon. Ang mukha nito ay isang maskara ng purong pagkabigla. Nakatingin ito sa kanya, hindi makapaniwala, na para bang unang beses siyang nakita. Nanigas siya sa kanyang upuan, walang magawa. Tumingin siya kay Marisol. Nakayuko ito, na para bang nasasaktan para sa kanya, ngunit nakita ni Diwa ang isang munting ng ngiti ng tagumpay sa gilid ng mga labi nito. Miss Sarmiento, muling nagsalita si Attorney Guevara. Ang kanyang boses ngayon ay hindi na matamis, kundi puno ng isang malamig na awtoridad. Sino ang kausap mo? Sino ang humihingi sa iyo ng tawad? At anong kasalanan ang iyong tinutukoy? Anong pagkawala ang hindi mo na kayang harapin muli? Bumagsak ang mundo ni Diwa. Ang kanyang pinakapribadong sakit, ang kanyang pinakamadilim na sikreto, ay ginawang isang pampublikong palabas. Ang totoo, Miss Sarmiento, pagpapatuloy ng abogado, ang recording na ito ay hindi ba isang patunay na ikaw ay isang babaeng may malalim na problemang emosyonal? Isang babaeng binabagabag ng sarili niyang mga demonyo? Paano namin ipagkakatiwala ang isang batang kasing espesyal ni Sinag sa isang taong hindi matatag? Objection! Halos pasigaw na, sabi ni Attorney De Leon, ngunit huli na ang lahat. Ang lason ay kumalat na. Hindi na nakinig si Diwa. Ang mga boses sa paligid niya ay humina at naging isang ugong na lang. Ang nakikita niya lang ay ang mga mapanghusgang mata. Ang nararamdaman niya lang ay ang matinding hiya na tumutusok sa kanyang pagkatao. Ito na ang pakiramdam ng pagiging talunan. Ito na ang pakiramdam ng pagkawala ng lahat. Sa gitna ng kaguluhan, isang boses ang pumutol sa lahat. Ang boses ng huhukom. Tumingin ito ng diretso sa kanya. Ang kanyang mukha ay seryoso at walang mababakas na emosyon. Miss Sarmiento, kailangan ng korteng ito ng isang malinaw na paliwanag sa recording na ito. Mayroon ka bang itinatago na may kinalaman sa iyong kalusugang pangkaisipan? Ang tanong ay binitawan sa hangin, mabigat at walang awa. Nakatingin ang lahat sa kanya, naghihintay ng sagot. Ngunit walang salitang lumabas sa bibig ni Diwa. Tanging ang tunog lamang ng kanyang nawasak na puso ang kanyang naririnig. Sa loob ng ilang saglit, ang tanging naririnig sa korte ay ang mabilis na pagtibok ng puso ni Diwa.
Ang tanong ng hukom ay nakabitin sa hangin, mabigat at mapanghusga. Mayroon ka bang itinatago? Oo, mayroon. Isang sikretong ibinaon niya sa pinakamalalim na hukay ng kanyang alaala. Isang multo na gabi-gabi siyang dinadalaw sa kanyang mga panaginip. Nakita niya ang nag-aalalang mukha ni Alon. Nakita niya ang mapanuyang ngiti ni Marisol. At naramdaman niya ang mga matang nakatitig sa kanya. Hinihintay siyang gumuho. At muntik na siyang gumuho. Nais niyang tumakbo, magtago, at hayaang lamunin siya ng dilim. Ngunit bigla, isang imahe ang pumasok sa kanyang isipan. Ang imahe ni Sinag. Ang kanyang mga mata, ang kanyang nangiti, ang pagguhit niya ng isang dilaw na araw. Si Sinag na nagtitiwala sa kanya. Si Sinag na naghihintay sa kanya. Lalaban ako para sa'yo. Ang pangako niya. Huminga siya ng malalim. Isang hiningang nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Itinuwid niya ang kanyang likod at tiningnan ng diretso ang hukom. Ang kanyang mga mata, na kanina'y puno ng takot at hiya, ay napalitan ng isang kakaibang kalinawan. Ang kalinawan na tanging ang mga taong wala nang itatago pa ang meron. Opo, Your Honor. Sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa simula, ngunit dahan-dahang nagiging matatag. Mayroon po akong itinatago. Isang bulungan ang kumalat sa korte, pero hindi po ito isang sakit sa pag-iisip. Pagpapatuloy niya, ang kanyang tingin ay hindi natitinag. Ito po ay isang sugat sa puso. Lumingon siya at tiningnan si Attorney Guevara. Tinanong niyo po kung sino ang kausap ko sa recording. Ang kausap ko po ay ang aking kapatid, si Danilo. Nagpatuloy siyang magsalita at habang ginagawa niya ito, ang korte ay tila nawala. Ang tanging nananatili ay siya at ang kanyang mga alaala na ngayon ay malaya niyang pinapakawalan. Katulad po ni Sinag, si Danilo ay isang batang may autism. Panimula niya, siya po ang aking mundo, ang aking araw, ang aking pinakamatalik na kaibigan. Hindi po namin naiintindihan ang kondisyon niya noon. Ang tanging alam ko lang ay kailangan niya ako. Ang kanyang boses ay nagsimulang mabasag habang ang mga imahe ay bumabalik sa kanya ng buong linaw. Isang hapon, naglalaro po kami sa tabi ng ilog sa aming baryo. Masaya po siya, kumakanta, tumatawa. Pinangarap ko po na balang araw, gagaling siya, na maririnig ko siyang tawagin ang pangalan ko. Huminto siya, lumunok, pinipigilan ng isang hikbi. May dumaan pong nagtitinda ng sorbetes. Alam kong paborito niya yon. Sinabihan ko po siyang maghintay. Saglit lang ako, Danilo. Dito ka lang. Iyon po ang huling sinabi ko sa kanya. Ang mga luha ay nagsimula ng dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ngunit hindi niya ito pinunasan. Hinayaan niya silang maging testigo sa kanyang sakit. Ilang minuto lang po akong nawala. Ilang minuto lang. Pero pagbalik ko, wala na siya. Hinanap ko po siya. Sumigaw ako. Ngunit ang tanging nakita ko na lang ay ang kanyang tsinelas na lumulutang sa tubig. Sa puntong yun, hindi na niya napigilan ang paghikbi. Isang hikbing naglalaman ng 10 taon ng pagsisisi at sakit. Ang buong korte ay tahimik. Kahit ang mga reporter na kanina'y abala ay nakalimutang mag-record. Ang lahat ay nakikinig sa isang pusong nabasag. At ngayon ay buong tapang na ipinapakita ang bawat piraso nito. Tumingin siya sa hukom. Ang mga salita sa recording na yon, Your Honor, kasalanan ko ang lahat. Patawarin mo ako. Iyon po ang mga salitang sinasabi ko sa kanya gabi-gabi sa loob ng 10 taon. Iyon po ang parusa ko sa aking sarili. At yung sinabi kong hindi ko na kayang mawalan ulit. Lumingon siya at tiningnan si Alon. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyon
na higit pa sa pasasalamat. Dahil nang makilala ko po si Sinag, para ko pong nakitang muli ang kapatid ko. Binigyan po ako ng pangalawang pagkakataon. Isang pagkakataon na itama ang pagkakamali ko. Isang pagkakataon na ibigay ang pagmamahal na hindi ko na naibigay kay Danilo. Kaya opo, pagtatapos niya, ang kanyang boses ay mahina na, ngunit matatag. Hindi po ako isang professional. Wala po akong diploma. Pero Your Honor, ang pag-unawa ko kay Sinag ay hindi nagmula sa libro. Nagmula po ito sa karanasan. Nagmula po ito sa pagkawala. At higit sa lahat, nagmula po ito sa isang pagmamahal na minsan nang nawasak at ngayon ay buong-buo kong ibinibigay sa kanya. Pagkatapos niyang magsalita, isang katahimikan ang bumalot sa silid. Isang katahimikang mas malakas pa sa anumang sigaw. Tumingin siya kay Marisol. Ang ngiti ng tagumpay sa mukha nito ay naglaho, napalitan ng purong pagkabigla. Hindi nito inaasahan na ang sandatang ginamit niya para sirain si Diwa ay siya palang magiging pinakamalakas nitong pananggalang. Tumingin siya kay Alon. Ang pagkabigla sa mukha nito ay napalitan ng isang malalim na pag-unawa at paghanga. Ang kanyang mga mata ay namumula at isang luha ang tahimik na dumaloy sa kanyang pisngi. Si Attorney Guevara ay nakatayo pa rin, walang masabi. Ang kanyang matatalim na tanong ay naging abo sa harap ng nag-aalab na katotohanan. Si Attorney De Leon ay tumayo. Your Honor, sabi nito sa mahinang boses, puno ng respeto. Wala na po kaming karagdagang tanong. Tumango ang hukom. Ang kanyang mukha ay hindi na kasing seryoso tulad ng dati. May bakas na ng pag-unawa, marahil ay simpatiya. Tumingin siya sa buong korte. Ang korteng ito ay magdedeklara ng isang maikling recess bago ibigay ang desisyon. Habang dinadala si Diwa pabalik sa kanyang upuan, naramdaman niyang nanghina ang kanyang mga tuhod. Ngunit bago pa siya matumba, isang pares ng malalakas na braso ang sumalo sa kanya. Si Alon. Hinila siya nito palapit. Hindi alintana ang mga taong nakatingin. You were amazing! Bulong nito sa kanyang tenga. Ang boses ay puno ng emosyon. Sa mga bisig ni Alon, naramdaman ni Diwa ang isang uri ng pagpapalaya. Ang bigat na 10 taon niyang pinasan ay gumaan. Anuman ang maging desisyon, alam niyang nagawa na niya ang tama. Naging tapat siya. At sa wakas, napatawad na niya ang kanyang sarili. Ang pagbabalik ng hukom sa korte ay tila isang paghatol mula sa langit. Ang bawat tapak ng kanyang sapatos sa sahig ay umalingaw-ngaw sa pusong kinakabahan ni Alon. Nakaupo siya ng tuwid. Ang isang kamay ay nakakuyom sa kanyang hita, habang ang isa naman ay nakahawak ng mahigpit sa kamay ni Diwa sa ilalim ng lamesa. Ang init ng palad nito, ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanya sa kasalukuyan. Tumayo ang lahat. Umupo ang hukom at inayos ang kanyang salamin. Kinuha niya ang isang piraso ng papel. Ang katahimikan ay napakabigat na halos marinig mo ang paghinga ng bawat isa. Matapos pakinggan ang lahat ng panig at suriin ang lahat ng ebidensya, panimula ng hukom, ang kanyang boses ay formal at walang kinikilingan. Ang korteng ito ay napagpasyahan na. Huminga ng malalim si Alon, ito na ang nag-iisang kustodya kay Sinag de Villa ay mananatili sa kanyang ama, si Mr. Alon de Villa. Isang kolektibong hininga ng ginhawa ang kumalat sa panig ni na Alon. Napapikit siya ng mariin, isang tahimik na pasasalamat. Ngunit hindi pa tapos ang hukom. Nagpatuloy ito. Ang desisyong ito ay hindi lamang base sa pinansyal na kakayahan ng ama. Higit sa lahat, ito ay base sa pinakamabuting kapakanan ng bata. Tumingin ang hukom ng diretso sa kanila. Ang korte ay kinikilala ang pambihirang progreso ng bata sa ilalim ng pag-aalaga ni Miss Diwa Sarmiento. Ang kanyang testimonya ay nagpatunay na ang pag-unawa at koneksyon ay mas mahalaga kaysa sa anumang diploma
o propesyonal na titulo. Nag-angat ng tingin ng hukom, ang kanyang boses ay may bahid na ng init. Ang batas ay kinikilala ang karapatan ng isang ina. Ngunit, Mrs. Imperial, lumingon ito kay Marisol, ang pagiging ina ay hindi isang karapatan lamang. Ito ay isang responsibilidad. Isang responsibilidad na tinalikuran ninyo sa loob ng 2 taon. Ang pagmamahal ay hindi isang bagay na bigla na lang binabalikan kapag kumbinyente. Ito ay isang bagay na inaaruga at pinaninindigan. Ang bawat salita ay isang sampal sa mukha ni Marisol. Ang kanyang perpektong postura ay gumuho. Ang kanyang mukha, na kanina'y puno ng kumpiyansa, ay napalitan ng maputlang pagkagapi. Case closed. Pagtatapos ng hukom, kasabay ng pagpukpok ng kanyang gavel, tapos na ang laban. Nanalo sila. Sa paglabas nila ng korte, sinalubong sila ng mga flash ng kamera. Ngunit ngayon, ang mga ito ay hindi na mapanghusga. Sinalubong sila ng mga tanong. Ngunit hindi na ito mapanira. Ngunit hindi pinansin ni Alon ang mga ito nga ang tanging mahalaga sa kanya ay ang babaeng nasa tabi niya. Sa gitna ng kaguluhan, nakita nila si Marisol na mabilis na naglalakad palabas, tinatakpan ng kanyang mukha mula sa mga kamera. Ang kanyang karangyaan ay tila nababalutan na ngayon ng kahihiyan. Sa isang saglit, nagtama ang kanilang mga mata. Alon, Diwa at Marisol. Sa mga mata ni Marisol, nakikita nila hindi ang galit, kundi ang isang malamig na kahungkagan. Natalo siya, hindi lang sa kaso, kundi sa isang laban na siya mismo ang nagsimula. Nang makalayo na sila sa gulo, sa isang tahimik na pasilyo, huminto si Alon. Humarap siya kay Diwa, na hanggang ngayon ay tila hindi pa rin makapaniwala sa nangyari. Ang mga luha ng tagumpay ay tahimik na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Walang sinabi si Alon. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang mga kamay at inilagay sa magkabilang pisngi ni Diwa. Pinunasan niya ang mga luha nito gamit ang kanyang mga hinlalaki at pagkatapos, sa gitna ng liwanag na nagmumula sa bintana ng pasilyo, dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang muka at hinalikan ito. Isang halik na hindi nagmamadali, hindi mapusok. Isang halik na puno ng pasasalamat, respeto, at isang pangakong matagal nang gustong pakawalan. Sa halik na yon, naramdaman ni Diwa ang tuluyang paghilom ng lahat ng kanyang sugat. Pag-uwi nila sa Villa Esmeralda, sinalubong sila sa may pintuan ng isang maliit na bata. Si Sinag. Tila ba alam nito ang nangyari? Tila ba naramdaman nito ang tagumpay? Tumakbo ito. Ngunit hindi lang papunta kay Alon. Tumakbo ito sa gitna nilang dalawa ni Diwa. At sa isang kilos na hindi pa nito kailanman ginawa, niyakap nito ang kanilang mga binti ng sabay. Napaluhod sina Alon at Diwa para maging kapantay nito. Tatlo sila ngayon, magkakayakap sa gitna ng malawak na entrada. At pagkatapos, isang himala ang nangyari. Tumingala si Sinag. Ang kanyang mga mata ay nagpalipat-lipat mula kay Alon patungo kay Diwa. Ngumiti ito. Isang nanggiting kasing liwanag ng araw na iginuhit niya. At bumigkas siya ng isang salita. Isang salitang malinaw at buo na narinig nilang pareho. Tahanan. Bahay. Tumulo ang mga luha sa mga mata ni Alon. Ngunit ngayon, ito ay mga luha na ng purong kaligayahan. Niyakap niya ang kanyang anak at ang babaeng nagbalik ng liwanag sa kanilang buhay. Dito, sa mga bisig ng isa't isa, natagpuan nila ang kanilang tahanan. Kinagabihan, sa hardin kung saan nagsimula ang kanilang pangako, magkahawak kamay silang naglalakad, kasama si Sinag na masayang tumatakbo sa damuhan. Ang Villa Esmeralda, na dating malamig at malungkot, ay puno na ngayon ng buhay at tawa. Hindi ito binago ng bagong pintura o muebles. Binago ito ng pagmamahal. Salamat, Diwa. Bulong ni Alon.
Salamat sa pagtuturo sa akin kung paano muling magmahal. Ngumiti si Diwa, ang kanyang puso ay puno ng kapayapaan. Salamat din po, sagot niya, sa pagbibigay sa akin ng isang tahanan. Sa puso ninyong dalawa. Tumingin sila kay Sinag na masayang sumusubok abutin ang isang alitaptap. Siya ang kanilang sinag, ang kanilang liwanag. At sa ilalim ng kalangitan na puno ng mga bituin, alam nilang ito ay hindi isang pagtatapos. Ito ay isang simula. Ang simula ng isang pamilyang hindi binuo ng dugo, kundi ng mga pusong pinagtagpo, pinagaling, at pinili ang isa't isa. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang kwento na nagpapatunay na ang tunay na pamilya ay hindi laging nagsisimula sa dugo, kundi sa pag-ibig na kayang tumawid sa anumang pagsubok. Ipinakita sa atin ni Diwa, Alon, at Sinag na ang pinakamalalim na sugat ay kayang paghilumin ng pag-unawa at ang tunay na tahanan ay hindi isang lugar, kundi ang yakap ng mga taong tunay na nagmamahal sa iyo. Maraming pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Sana po ay napulutan ninyo ng aral at inspirasyon ang kwentong ito. Ano po ang masasabi ninyo sa paglalakbay ni Diwa at Alon? At anong klaseng kwento naman po ang gusto ninyong marinig sa susunod? Huwag po kayong mahiyang mag-iwan ng komento sa ibaba. Ang inyong mga salita po ang aming inspirasyon. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli!